Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Mahigit 1,000 na residente mula sa 30 na barangay ng Bayan ng Dinas ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal at gamot sa ilalim ng Project Tabang, Health Ancillary Services na isinagawa noong October 18 to 19, 2025 sa Barangay Poblacion Dinas, Zamboanga del Sur. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Health Ancillary Services ng Project Tabang bilang bahagi ng serbisyong ayudang medikal sub-program, katuwang ang local government unit ng Dinas. Layunin nitong maihatid ang agarang tulong pangkalusugan sa mga residente, kabilang ang mga lumahok sa libreng tuli at pamamahagi ng libreng gamot. Kabilang sa mga barangay na nakinabang sa naturang aktibidad ay ang Bakawan, Benuatan, Beray, Don Jose, Dongos, East, Migpulao, Guini Kulalay, Ignacio Garata, Kinakap, Legarda 2, Legarda 3, Legarda 1, Lukoban, Lower Dimaya, Ludyong, Nangka, Nian, Old Mirapaw, Pisaan, Poblacion Proper Dimaya, Sagakad, Sambulawan, San Isidro, Sungayan, Sumpotan, Tarakan, Upper Dimaya, Upper Sibul at West Migpulao. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na pag-abot ng Bangsamoro Government sa mga komunidad ng Bangsamoro sa labas ng rehiyon ng BARMA, alinsunod sa Section 12 Article 6 ng Republic Act No. 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na nagtatadhana ng pagpapalago sa kabuhayan, lipunan at kultura ng Bangsamoro community sa labas ng rehiyon. Ayon sa pamunuan ng Project Tabang, ang programang ito ay patunay ng patuloy na pangako ng pamahalang Bangsamoro na pagsilbihan ng bawat Bangsamoro saan mang dako upang masiguro na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Sa pangunguna ng Bangsamoro Planning and Development Authority, nagsama-sama ang mga planning officer mula sa iba't ibang Bangsamoro ministries, offices and agencies para sa unang Bangsamoro Economic and Development Council Sectoral Orientation and Bright Shop noong October 14, 2025. Layunin ng aktibidad na iayon ang mga estratehiya ng Bangsamoro Government sa ilalim ng Second Bangsamoro Development Plan 2023 to 2028 Midterm Update upang matiyak na ang mga programa at proyekto ay nananatiling tumutugon sa kasalukuyang kalagayan ng rehiyon at umaayon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Isa sa mga tampok na programa ang presentasyon ng mga pambansa at rehiyonal na kalakaran gamit ang Hepster Analysis, isang kasangkapan sa pagpaplano na sumusuri sa historical, economic, political, social, technological, environmental at regional factors upang makabuo ng mas epektibo at context-sensitive na mga estratehiya para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ipinagkaloob ng tanggapan ni Member of the Parliament Obayda Pacasem ang tulong pinansyal sa piling barangay health workers kasabay ng pamamahagi ng 2 ambulansya para sa mga pampublikong ospital sa Maguindanao del Norte. Ang 2 ambulansya ay opisyal na ibinigay sa Iranon Provincial Hospital at Dato Blati Sinsuat District Hospital sa isang seremonyang inorganisa ng tanggapan ni MP Pacasem. Ang nasabing inisyatiba ay pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund TDIF ni MP Pacasem, katuwang ang Ministry of Health na layuning mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mapabuti ang agarang tugon sa mga emergency lalo na sa mga liblib na lugar. Umabot sa 107 indigent students ang nakatanggap ng educational assistance mula sa Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng programang Angat Bangsamoro, Kabataan Tungo sa Karunungan o ABAKA sa Barangay Gapas, Rugasan, Lugos, Sulu noong October 14 to 17, 2025. Sa bilang na ito, 67 estudyante sa elementarya ang tumanggap ng tig 2,000 pesos habang 40 na mag-aaral sa kolehiyo naman ang nakatanggap ng tig 10,000 pesos bawat isa. Pinangunahan ng MSSD Lungos Unit, Office katuwang ang mga para-social workers ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Layunin ng ABAKA program na tulungan ang mga kabataang Bangsamoro mula sa mahihirap na pamilya upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sinasaklaw nito ang mga pangunahing pangangailangan sa edukasyon tulad ng pambili ng school supplies, gastos sa proyekto at internet connectivity upang maiwasan ang pagtigil sa pag-aaral. Samantala,
Nag-abot rin ng welfare goods ang MSSD Lanao del Sur B Provincial Office sa 45 na pamilyang apektado ng storm surge sa iba't ibang barangay ng bayan ng Picong noong October 14, 2025. Sa kabuuan, 25 na pamilya mula sa barangay Malade, Uban-Uban, Liangan at Biosong na matinding naapektuhan ang mga tahanan at ay tumanggap ng kompletong relief packages na kinabibilangan ng 25 kilo ng bigas, food packs, hygiene at protection kits, sleeping kits, 20 na litro na lalagyan ng tubig, aquatabs, walis at cooking kits. Samantala, 20 na pamilya na bahagyang nasira ang mga bahay sa barangay Malade, Uban-Uban at Punong ay tumanggap din ng welfare goods at hygiene kit na may sanitary pads. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Emergency Shelter Assistance Assessment ang MSSD upang matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Ang nasabing tulong ay bahagi ng Emergency Relief Assistance Program ng Disaster Response Management Division ng MSSD na layuning mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad mula sa kalamidad. Samantala, bilang bahagi ng pagpapaunlad sa kabuhayan ng mga pamilyang Badjao, na mahagi ang Ministry of Social Services and Development ng Seed Capital Assistance sa 150 na benepisyaryo ng Layag Badjao Program mula sa mga barangay Kabungkol, Talipao Proper at Tuyang noong October 17, 2025. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 15,000 pesos bilang panimulang puhunan para sa kanilang kabuhayan. Bago ang pamamahagi ng tulong, sumailalim muna ang mga benepisyaryo sa Basic Training on Business Management, Seaweeds Farming at Fishing na isinagawa noong October 4 to 5, 2025. Ang Layag Badjao Program na bahagi ng Family and Community Welfare Program ng MSSD ay isang komprehensibong programa na layuning palakasin ang kabuhayan, edukasyon, kalusugan at nutrisyon ng mga Badjao community sa Bangsamoro Region. Umabot sa 564 na scholar mula sa Mujahideen Assistance for Science Education o MASE at Professional Assistance for Science Education o PASA Scholarship Programs ng Ministry of Science and Technology ang nanumpa bilang mga bagong benepisyaryo kahapon October 20, 2025 sa ginanap na seremonya sa KCC Mall, Cotabato City. Ang MASA Scholarship Program ay pangunahing programa ng MOST na nagbibigay ng edukasyonal na tulong para sa mga anak ng Mujahideen at Mujahidat, particular sa mga kursong may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon. Samantala, ang PASA program ay nakalaan para sa mga profesional na nagsusulong ng master's at doctoral degree sa larangan ng agham at teknolohiya. Makakatanggap ng 8,000 pesos buwanang allowance ang bawat 540 MASA scholars, habang 26,000 bawat buwan naman ang matatanggap ng 24 PASA scholars. Layunin ng programang ito na palakasin ang pundasyon ng dekalidad na edukasyon sa agham at linangin ang mga bihasang profesional na mag-aambag sa pag-unlad at teknolohikal na inobasyon sa rehiyon ng Bangsamoro. Pinangunahan ng MOST Special Project Management Office ang seremonya upang formal na kilalanin ang mga bagong scholar kung saan pinangasiwaan ni Sheikh Abdul Kahar Musa, Executive Assistant ng Bangsamoro Darul Ifta, ang panunumpa ng mga scholar. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni MOST Minister Baileng Mantawil ang mga scholar na magpakatatag sa kanilang pag-aaral at maglingkod ng may katapatan sa Bangsamoro. Dumalo rin sa naturang aktibidad si Senior Minister Muhammad Yacob na kinatawan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua upang maghatid ng mensahe ng inspirasyon at pagsuporta sa mga scholar. Nagpahayag din ng kani-kanilang mensahe ng suporta ang mga MP at kinatawan at tiniyak ang kanilang patuloy na tulong hanggang sa makamit ng mga scholar ang kanilang mga pangarap. Sa layuning palakasin ang digital literacy ng mga guro sa Islamic at Arabic Language Education o ISL teachers, matagumpay na isinagawa ng Bangsamoro Information and Communications Technology Office ang Digital Literacy Training for ISL Teachers in Aid of Education Policy Development in BARMA noong October 15 to 16 sa Marawi City Schools Division. Katuwang ng bikto sa nasabing inisyatiba ang tanggapan ni Member of Parliament MP Abdul Basit Belito at ang Madaris Education Division ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Umabot sa 80 na ISL teachers mula sa iba't ibang paaralan sa Bangsamoro Region ang lumahok sa 2 araw na pagsasanay na layuning palakasin ang digital competencies ng mga guro at maisama ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng Islamic at Arabic language education.
Sa kanyang pambungad na pananalita, bininigyang diin ni Bicto Division Chief Norodin T. Insha ang kahalagahan ng digital literacy sa makabagong edukasyon. Ayon sa kanya, ang digital skills ay hindi lamang karagdagang kaalaman, kundi isang mahalagang kasanayan upang mapalakas ang kakayahan ng mga guro bilang tagapagtaguyod ng digital transformation sa BARMM. Kabilang sa mga pagsasanay na kanilang isinagawa ay tungkol sa Microsoft Word at Excel productivity tools, Microsoft PowerPoint at Canva for graphic design. Sa pagtatapos ng programa, ipinaabot ng mga kalahok ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa pagkakataong makadalo sa pagsasanay. Marami sa kanila ang nagpahayag na ito ang kanilang unang pagkakataon na makaranas ng hands-on digital learning session at umaasang magkakaroon pa ng mga susunod na training upang patuloy na mapaunlad ang kanilang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na pinangalagaan ng Bicto ang advokasya nito sa digital inclusion, innovation at empowerment tungo sa isang makabago, konektado at matatag na sektor ng edukasyon sa Bangsamoro. Nagbigay ng tulong nutrisyon at nagsagawa ng mga interbensyong pangkalusugan ang Ministry of Health para sa mga biktima ng lindol sa Manay, Davao Oriental matapos ang 7.4 magnitude na lindol noong October 10, 2025. Sa pakikipag-ugnayan sa DOH Center for Health Development Davao Region Department of Social Welfare and Development 11 at mga local health offices, nagsagawa ang MOH BARM ng nutrition assessment para sa mga batang 5 taong gulang pababa, mga buntis at nagpapasusong ina, pati na rin ng nutrition counseling para sa mga tagapag-alaga. Kabilang sa mga ipinagkaloob ng tulong nutrisyon ng MOH BARM ang 50 na karton ng complementary at supplementary food boxes, 3,600 sachet ng AirU ASF, 1,500 sachets ng AirU TF, 18,000 sachets ng micronutrient powder, 500,000 kapsula ng ferrous folic acid, 18,000 multivitamins para sa mga buntis, 100 na bote ng iron drops at 20 breastfeeding bags. Layunin ng nasabing tulong na maiwasan ang malnutrisyon at iba pang sakit na may kinalaman sa nutrisyon sa mga nananatili sa evacuation centers. Sa hakbang ito, muling pinatunayan ng MOH BARM ang kanilang malasakit at dedikasyon sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, lalo na ng mga sanggol, maliliit na bata at mga ina upang matiyak na walang Bangsamorong maiiwan pagdating sa kalusugan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng Mindanao ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao kasama na rito sa BARMM. Habang easterlies naman ang iiral sa Davao Region. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.